Prima. One subscription, 2 apps. Try 1 month free. taong pinakamalungkot sa mundong ito ay yung taong lumalayo sa kalooban ng Diyos. Ang tao naman pinakamasaya ay yung naglilingkod sa Diyos. Lord, here I am. Narito po ako, willing to obey you. Amen? Narito po ako, willing sumunod sa iyo.
Amen. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Palakpakan nga po ng Lord ang ating Panginoon. Amen. So November 9 na po, second week po ng November 9. So napakabilis po ng panahon, malapit na pong matapos ang ating pong 2026. Purihin po ang Panginoon dahil 2025 going to 2026, sorry po. At tunay nga po na patuloy pa po, nandito pa rin po tayo, no. Tayo po ay sama-samang sumasamba at nagpupuri po sa ating pong Panginoon. Dahil yun naman po ang nais ng Panginoon, na tayo po ay laging sasamba at magpupuri po sa Kanya. Wala pong ibang Panginoon maliban po sa ating Panginoong Diyos. Amen? At sa umaga pong ito, sabi nga na doon po na binigay ng Diyos ang kalakasan, ang buhay sa bawat isa po sa atin. Bagamat mayroon po mga pagsubok sa mga kapatid po natin sa ibang lugar na sila po ay nabagyo, nabaha, na doon po yung mga kalamidad po na nangyari po sa kanila sa Cebuano po. Patuloy po nating ipanalangin na yung comfort po ng Panginoon, yung yakap po ng Panginoon ay lagi po nilang maranasan, madamon po nila yung pagmamahal, ang pag-ibig po ng Diyos sa kanila po mga buhay. At yung bagyo po na naririto sa ating bansa, na hindi na po ito umabot dito po sa atin. Nasabi nga po, ito po ay signal number 3 sa Bulacan and Pampanga o number 2 po. Pero hindi na po ito, sabi nga, ihina na po ito. Ipanalangin po natin na ito po ay lumihis po ng landas kung saan, sabi nga po, tatamaan po tayo. Pero wag naman po, ipatuloy po tayong manalangin at manalangin sa Panginoon na ipagkaloob po ng Diyos ang ating pong panalangin. Amen? So, sa mga kasama po natin na nanonood sa ating pong live stream, salamat po sa Panginoon dahil lagi po kayong nandiyan at samahan niyo po kami sa ating pong gawain sa umagang ito, na kung saan ang ating pong itinataas ay ang ating Panginoong Hesus lamang po. Kaya po sa umagang ito, sabi nga ang Panginoon, sabi nga po dun sa Psalm 136, give thanks to the Lord for He is good and His love endures forever. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay magsitayo. Pangungunahan po tayo ni Sister Ima sa opening prayer at ng worship team. Purihin po ang Diyos. Yes, hallelujah, Lord, Father God. Patuloy ka namin pupurihin ngayong umaga. Patuloy kami magpapasalamat sa iyo, Ama. Hallelujah, hallelujah.
Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa ba. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Jesus, kami mananatili sa iyo, Panginoon, dahil tunay ngang ikaw ay tapat at sapat sa aming mga buhay. Ikaw ang aming dakilang tagapagligtas, ang aming kapahingahan, Lord Father God. Dahil kahit anumang bagyo o pagsubok ang dumaan sa aming buhay, Lord Father God, kami mananatili sa presensya mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Hallelujah, hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. We glorify your name, O God. Salamat, salamat, Panginoon, sa iyong katapatan. Salamat sa iyong kabutihan. Tunay nga, Panginoon, na suliranin man ay dumating, hindi mapipigil ang pagpupuri namin sa iyo, Panginoon. Hindi mapipigilan ang pagsamba namin sa iyo, Panginoon, sapagkat alam po namin, Lord, na ikaw yung Diyos na may kontrol ng lahat sa aming buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat sapagkat nagigising pa po kami ng may buhay, may hininga, may kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, salamat, dumadaan man kami ng iba't ibang mga pagsubok. Naroon yung kamay mo, Panginoon. Hindi nyo kami iniiwan, hindi nyo kami pinababayaan, Panginoon. At Lord, alam po namin lahat ng mga pagsubok na pinagdadaanan namin ay mapagtatagumpayan namin dahil kasama ka namin, Panginoon. Kaya sa buhay po namin, patuloy ka naming pupurihin sapagkat wala pong ibang karapat dapat itaas, walang karapat dapat dakilain, kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. Hallelujah. We worship you, Jesus. We glorify your name. At sa sandali pong ito, patuloy nagpapakumbaba kami, Panginoon. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, Panginoon. Lord, inaamin namin, lagi kami nagkukulang, O God. Lagi kami nagkakasala, Panginoon, sa salita, sa isip, Panginoon. Kaya sa oras na to, Lord, pakapatawarin niyo nga po kami, Panginoon. Linisin niyo ang aming mga puso. Gawin mo kaming maging marapat na
tumayo sa iyong banal na harapan, Panginoon. Lord Jesus, mahabag ka po sa amin, Panginoon. Lord, ang dalangin namin, lagi-lagi namin lilinisin yung mga puso namin. Ano mang karamihan, Panginoon, isinusuko po namin lahat ito sa iyo, Jesus. Hallelujah. Salamat, salamat sa kapatawaran, Panginoon. Lord, dalangin namin, O God, sa oras na to, Panginoon, na aming pananambahan, na patuloy nga po, O God, ang Santong Espiritu mo, ang siyang kumilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, ibaba mo kami sa kabababaan, Panginoon. Ikaw yung maitaas namin sa aming mga buhay. Ikaw yung mabigyan namin karangalan sa umagang ito. Masamba ka namin ng buong puso, Panginoon. Masamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Lord, i-bless mo po lahat ng itatayo mo, Panginoon. Lord, gabayan mo nga po ang buhay ng bawat isa. Ang Santong Espiritu mo ang siyang magturo sa amin, Panginoon. Sapagkat, Lord, alam po namin dahil sa biyaya at habag mo lamang kung bakit kami nakatatayo sa lugaring ito, Panginoon. Lord, sa lamang kami lagi umaasa, Panginoon. Lord, bless mo po si Pastora Daisy na maghahatid na yung mensahe, Panginoon. Lord, bigyan mo siya lagi ng anointing na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, sariwang kapahayagan na yung mga salita. Lord, alam po namin lang ihahayag niya sa umagang ito ay magiging pagpapala, kalakasan, katatagan, magbibigay pag-asa sa panahon na ito, Panginoon, na kami yung sinusubukan, Panginoon. Kaya salamat sa oras na to, God. Inaangkin po namin na sasamahan mo kami hanggang sa matapos ang gawain ito, Panginoon. At Lord, dalangin din po namin ang bagyong si Yuan, Panginoon. Lord, nanalangin po kami sa umagang ito, Panginoon, na ikaw po ang kumilos sa bagyong ito, Panginoon. Lord, ikaw po ang mag-control dito, Panginoon. Lord, ikaw po magpahina ng magpahina sa bagyong ito, Panginoon. Lord, dalhin mo po ito sa lugar na kung saan walang maapektuhan, Panginoon. Wala pong mamamatay, walang masisirang bahay, Panginoon. Walang masisirang kabuhayan, O God. Lord, nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon, na may gagawin ka, Panginoon, na ikaw yung magpapahina sa bagyong ito, O Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. At Lord, ang dalangin namin, Panginoon, sa bagyong ito na Lord, tuloy nga po nasasamahan mo kami, Panginoon. Alam po namin, God, na mas malaki ka sa bagyong ito, Panginoon. Hindi mo pa hihintulot na masalanta po ang mga tao. Mahabag ka po, Panginoon, sa bansa namin, O God. Ang dami na pong suliraning pinagdadaanan ito, O God. Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. Kumilos ka, Panginoon. Kaya salamat, salamat, Panginoon. Alam po namin, Lord, na lahat mo nang ipinanalangin namin sa umagang ito, Panginoon, ay tinugan mo na po, Panginoon. Ito po aming dalangin. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Amen and amen. Isang masaya at mapagpalang linggo po sa buhay ng bawat isa sa atin. Tunay nga po na kahit maulan, nandoon na walang makakapigil sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon. Kaya tayo po'y umawit at umindak sa umagang ito. Ganda kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Ano man ang problema, ano man ang problema, ito ay kaya natin. Ito ay kayang-kaya. Puso ko'y masigla, puso ko'y masigla. Punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Katapatan mo, Panginoon. Katapatan mo at pag-ibig mo ay hindi magbabago. Katapatan mo at pag-ibig mo, noon, ngayon at kailanman. Katapatan mo at pag-ibig mo ay hindi magbabago. Katapatan mo at pag-ibig
kailanman. Ano man ang problema, ito ay kayang-kaya. Ito ay kayang-kaya. Puso ko'y masigla. Puso ko'y masigla. Punong-puno ng pag-asa. Dahil mahal tayo ng ating Ama. Kahit na anong problema, ano man ang problema, ito ay kayang-kaya. Puso nating masigla. Puso ko'y masigla. Punong-puno ng pag-asa. Dahil mahal tayo ng ating Ama. Dahil mahal tayo ng ating Ama. Dahil mahal tayo ng ating Ama. Hallelujah, Lord! Yes, so Jesus, tunay nga, Panginoon, na napakasarap magpuri sa iyong presensya, O God. Tunay nga na dahil lamang sa biyaya mo, Panginoon, kaya kami naririto at patuloy na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. Di ka nagbabago. Tapat kang ang tunay. Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat ng to'y biyaya mo sa amin, oh Jesus. Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. Di ka nagbabago. Tapat kang ang tunay. Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Sa iyong kahabagan. Sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang kami kumakapit. Ang lahat ng to'y biyaya mo sa amin. O sa biyaya mo lamang, Panginoon. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang kami nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang kami kumakapit. Kumakapit. Ang lahat ng to'y biyaya mo sa amin. O minsan pa sa biyaya mo lamang, Panginoon. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat ng to'y biyaya mo sa amin. O ang lahat ng to'y biyaya mo sa amin. Ang lahat ng to'y biyaya mo sa amin. Ang lahat ng to'y biyaya mo sa amin. Hallelujah, Lord! Purihin ka, Panginoon, sa aming mga buhay.
Yes, hallelujah, Lord Father God. Tuningang napakasayang magpuri sa iyo, Panginoon. Dahil kahit anumang panahon o sitwasyon, pipiliin namin ang magpuri at umawit sa iyo. Dahil tunay nga kahit na anumang pagsubok o bagyo ang dumaan sa aming mga buhay, Lord Father God, ika'y mananatili sa aming tabi. Ika'y laging nariyan, gumagabay at nagpapaulan ng biyaya sa buhay ng bawat isa. Kaya't patuloy ka naming aawitan, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Oh, Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus, ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupurit, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Oh, Jesus, ikaw lamang. Ikaw lamang. Oh, Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Oh, Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw lamang, ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus, ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus, ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri,
sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang, Ama, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Yes, Jesus, ika'y mananatiling tapat, Panginoon, dahil kami mga anak mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord. Patuloy ka namin papupurihan, patuloy ka namin aawitan, dahil kahit anumang pagsubok, kahit anumang panahon o sitwasyon, kahit kami mananatili sa iyo, Panginoon. Kami patuloy na magpupuri, kami patuloy na sasamba at aawit sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Ikaw ang aming natatanging sandigan sa lahat ng panahon, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa'yo lamang, Panginoon. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, ikaw lamang, ikaw lamang. Yes, Jesus. Tuning ang ika'y mabuti, Panginoon. Ika'y walang katulad. Hallelujah, hallelujah. Wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Sabay-sabay natin itaas. Ihahayag
ang ngalan mo'y itatanyag, ang pagsambay ialay. Panginoon, ikaw lamang, itataas, ihahayag, ang ngalan mo'y itatanyag, ang pagsambay ialay. Panginoon, ikaw lamang, itataas, ang ngalan mo'y itatanyag, ang pagsambay ialay. Panginoon, ikaw lamang. Yes, Jesus. Patuloy namin itataas ang iyong pangalan, Panginoon. Dahil tunay ng wala kang katulad, Panginoon. Ika'y nag-iisa. Ikaw ang aming dakilang tagapagligtas. Hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Itataas, ihahayag, ang ngalan mo'y itatanyag, ang pagsambay ialay. Panginoon, ikaw lamang. Panginoon, ikaw lamang. Panginoon, ikaw lamang. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. We worship you. We praise you. We thank you. We adore you. We love you this morning, O God. Panginoon, maraming salamat uli, Lord, na kami pinagsama-sama mo upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Maraming salamat sa mga anak mo, Lord, na nandito, Panginoon, na nagpapatuloy, Panginoon. Sa biyaya mo lamang kami nabubuhay, Panginoon. Salamat sa mga nagjo-join sa amin online, Panginoon. Lord, salamat na naranasan namin ang presensya mo, Panginoon. Holy Spirit, we welcome you in this place, O God. Ikaw po ang patuloy, Lord, na sumama sa amin. Lord, hanggang sa aming pagsisimula at hanggang katapusan. Lord, inideklara na po namin, Lord, na ang bagyo, Lord, ay tumigil na po in Jesus' name. Lord, ang himala mo, Lord, ang kapayapaan mo, ang manguna sa aming mga puso, Panginoon. Lord, ikaw ang Diyos ng mga Diyos, ang hari ng mga hari. Jesus is Lord over our life. Jesus is Lord over the storm, O God. Jesus is Lord over our nation. Lord, Jesus is all over the churches sa umagang ito, Lord, sa mga sumasamba sa iyo. Panginoon, sasamahan mo kami, O God. Kami ang mga anak mo, Lord. Patuloy po kaming nagpapakumbaba, Panginoon. Hallelujah, Lord. Lord, ako ay itago mo lang sa iyong likuran. Ikaw ang maitaas, ikaw ang maibaba, Panginoon. Kaya, Panginoon, patuloy po ang aming inihiling, Lord, na ang pagsama ng iyong Santong Espiritu, ang tagapagturo sa umagang ito, Panginoon. Lord,
Ikaw po, apart from you, I can do nothing, O God. Hallelujah. Kaya Lord, Ikaw ang patuloy, Lord, na kumilos. Ang iyong banal na salita ay kumilos sa puso, sa aming isip, Lord, ng iyong mga anak. At Lord, Ikaw lang ang maitataas. And we give you all the glory and the praise. In the mighty name of Jesus, and all God's people say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Pinagpalang umaga po ulit sa umagang ito. Sa isang kagalakan ko po uling makasama kayo. Hallelujah, bilang spiritual family. Na-miss ko na po kayo. Hallelujah. Pakisabi po sa katabi mo, God is good. Ang Diyos ay mabuti. Amen. Ay mabuti po siya. Ilang buwan po tayo? Imin po ba? 9 months na po. Ay, 11 months. Amen. Sinamahan niya po tayo. Hallelujah. Sa biyaya mo lamang. Ako'y nablibliss po dun sa kanta na yun. Anong anniversary po yung kinanta po yun ni Pastora Girlie sa ating JLLBCI 37th anniversary. Palaging sumasagi po sa isip po yung kanta na yun. Sa biyaya mo lamang, kami ay nabubuhay. Amen? Sa biyaya mo lamang tayo ay nakakapagpuri. At sa biyaya mo lamang tayo ay kakapit. Amen, sa umagang ito. Kaya sa umaga pong ito ay, alam po natin may maraming nangyayari sa mundo. Amen? Maraming kaguluhan. At lalo na po yung ating pong inaabangan na bagyo. Pero sabi mo sa katabi mo, wala na yon, tigil na. Tigil na yung bagyo, tumigil na po. Amen. Hindi na po siya papasok dito sa Pilipinas, sa ating bansa. Amen. Kasi siya po ang Diyos ng himala. Amen? Siya po ang Diyos na makapangyarihan. Siya po ang Diyos na magbibigay sa atin ng kapayapaan sa umagang ito. Kaya po ang akin pong share sa umagang ito. At maraming salamat din po, Pastor Ole at Ma'am, sa pagbibigay sa akin ng pribilehiyo at kagalakan ko po uling makasamba at makapag-share sa umagang ito. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. We thank you, Father. Hallelujah. Amen. Hallelujah, Jesus. So, ang akin pong i-share sa umagang ito po ay relevant po na ayon po ito sa ating kapanahunan. Jesus calmed the storms of life. Amen? Ako po ay, alam mo, mayroon na po akong nagawang message nung sinabi ni Pastor, pero ako po ay nagbubulay-bulay sa linggong ito kasi palagi po kami nagpe-pray almost every night sa group ng prayer group ko po. Lahat po ay ito po yung mga pinagdadaanan. Kaya nung nagme-meditate po ako, pinabago po ni Lord yung aking message. Amen? Kasi kailangan po ay makikinig po tayo sa tinig ng Diyos. Makikinig po tayo sa banal na Espiritu. Kaya yun po yung aking pong share, ang panalangin ko po sa umagang ito na lalo na po doon sa ating mga kasama sa online. Salamat sa patuloy na inyong pagsama sa amin sa pagsamba, na maranasan nyo na po yung kapayapaan ng Panginoon sa umagang ito. At kagalakan na harapin. Kagalakan na marapin po ang mga pagsubok at mga storms ng ating mga buhay. Ang sabi po dito, I think, when we think about what's going on in the world, there is typhoons, di ba? May typhoon, may tornado, may hurricane, may war, may corruption po. There is so much going on. Ang dami-dami pong nangyayari. We all go through trials and tribulations in life. As I look at the life of Jesus, I thought, what a perfect miracle to declare over our life today that we have peace and miracle in the midst of the storm. Mayroon po tayong kapayapaan dahil sa himala ng kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos po siya po ang nag-o-ordain ng storm. Amen. Bakit po? Sa marami pong nangyayari sa buhay natin, ang ating pong pangahawakan ay ang salita niya. Kaya sabi niya sa Juan 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkakaroon kayo ng kapayapaan. Amen. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Amen. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, napagtagumpayan na natin, kapatid.
Hallelujah. Kasi ang mundong ito, Lord, mga kapatid, mga minamahal, ay hindi po matatapos ang kaguluhan hanggang sa pagbabalik ng ating Diyos na buhay. Kaya kailangan lang po natin ay ang patuloy na pananampalataya at panghawakan yung kanyang mga salita. Amen. At kailangan, sabi, trusting in God in the storms of life. Tayo daw ay magtiwala sa ating mga pagsubok sa buhay, sa mga bagyo ng ating mga buhay. Sometimes storms can cause damage. Amen? Wreak havoc and in the lives of many, while the news focus on the environmental storms like typhoons, earthquake, and others, there are other storms that devastating the people of God. Amen? Na-experience po natin araw-araw yon, yung sakit. Amen. Pero sa biyaya ng Diyos tayo ay pinagaling na. Amen. Mayroon pong financial hardships. Sino po dito yung problema sa pera? Tayong lahat. Amen. Broken relationship. Ang ating pong mga relasyon ay may problema din po. Anxiety. Ito, marami po dito sa kabataan. Anxiety. Worry and fear. Tayo po ay nag-worry sa buhay. Amen? Isa ito sa mga dapat natin ipagkatiwala sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. The storms of life threaten our peace, comfort, and joy, often bring fear, doubt, and hopelessness. Yung mga bagyo daw ng buhay natin, ito ay nagtatanggal po ng ating kapayapaan. Amen? At ang ating kagalakan nawawala po. At pumapasok po yung takot. Amen? At nawawalan tayo ng pag-asa. Hallelujah. Pero kung tayo ay magtitiwala sa Kanya, sa pamamagitan ng ating pag-aaralan sa umagang ito, tayo po ay palalakasin niya. Amen? So, tayo po ay lalakas sa umagang ito. Amen. Tayo po ay, sino po itong gustong lumakas? Lumakas ang ating pananampalataya. Hallelujah. Hindi lalakas ang bagyo. Ang bagyo po ay titigil. Ang lalakas po tayo. Hallelujah. Ang ating pananampalataya, ang lalakas sa umagang ito. Kaya po, ang ating pag-aaralan natin sa umagang ito ay kailangan po natin pakalmahin natin ang ating mga buhay. Amen? So, ang ating unang puntos po, paano natin pagkakalmahin ang ating mga buhay sa mga pagsubok ay number 1, God is in complete control of our destiny. Sa pakisabi po sa katabi natin, God is in control. Narinig ko po kanina kay Ate Irma, pinag-pray na po niya yon na God is in our control sa ating mga buhay. Ito po, ang pag-aaralan po natin dito ay tungkol po din sa bagyo. Pero yung bagyo na to ay, tayo po ay sasakay sa bangka. Amen? Sa umagang ito, sa bangka ni Jesus. Sabi niya sa Marcos 4:35-36, kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Verse 36, kaya iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid sa lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Amen. So yun po, ito po ay si Jesus po, ito po yung, si Jesus po ay nangaral po siya ng mga talinghaga sa mga alagad at sa mga tao. Nang sila po ay dumami na, si Jesus po ay nagdesisyon po. Amen, nagdesisyon po siya na umalis doon sa maraming tao. Siya po ay patuloy na, ay sinabi niya sa mga alagad na tayo ay sasakay sa bangka at tayo ay tatawid. Amen? So, si Jesus' ministry is in motion. So, si Jesus po ay hindi po siya, kahit po siya Diyos, ay hindi po siya in control sa kanyang buhay. Amen? Siya, ang nagkocontrol po sa kanya ay ang banal na Espiritu. Jesus' ministry is spontaneous. Amen? Jesus was teaching the parables. The crowd was increasing. He gave his disciples a command to get into the boat so he can taste the real faith. Amen. So, habang siya ay nagtuturo, dumadami po yung mga tao at nagbigay po siya ng command sa mga disipulo para po sila ay sumakay sa bangka, para po ay ma-test ang kanilang totoong pananampalataya. Amen. So, ganun po tayo minsan.
Amen? Di ba minsan may ginagawa tayo, akala natin yun na. Amen? Yun na yung sinabi ng Diyos. Katulad po itong message na to, hindi po yun dapat ang isi-share ko sa umagang ito. Pero dahil nga, sa hindi po ako ang nasusunod. Amen? Ang banal na Espiritu ang nasusunod at alam ng Panginoon na sa umagang ito, kailangan natin ang salita niya. Amen? Upang tayo ay lumakas. Amen? So, habang tayo po, ang instruction po ng Diyos sa atin na siya ang palaging masusunod. Amen. Hindi po tayo. Amen. So, tayo po ay magdidepende lang sa banal na Espiritu. Kaya sabi dito, follow the leading of the Holy Spirit. Amen. Jesus was not led by the crowd. He was led by the Holy Spirit. We need to be flexible to set our plans aside to follow the leading of the Holy Spirit. His Spirit. If anyone asks you for prayer and encouragement, we always have to be ready. Amen. So, gayon po yun. Katulad po, ngayon, nagre-ready po tayong lahat sa bagyo. Amen po ba? Amen? Takot po ba tayo? Hindi. Hindi tayo takot. Kasi ang takot ay pinapalitan po yun ng pananampalataya. Amen? So, yung pinag-aaralan natin sa ang unang puntos natin, God is in control. Amen? God is in control in the destiny of our life. Ibig sabihin po, siya po ang nagkokontrol ng destinasyon ng ating mga buhay. Hallelujah, amen. So, hindi po tayo. Kahit si Jesus mismo, Diyos na po siya. Amen? Nung siya po ay nagtuturo, di ba, dumadami po yung mga tao. So, ang ginawa ni Jesus, ganon po ang Panginoong Jesus. Ayaw niya po na yung mga tao po ay ma-deceive. Amen? Kasi minsan po, pag marami na pong tao, ngayon, nawawala na po tayo ng control. Amen? Bilang tao, amen tayo, bilang tayo mananampalataya, minsan po, nawawalan din po tayo ng control. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Kaya pakisabi ulit sa katabi mo, God is in control. Amen. Kaya wag tayong matakot sa bagyo. Amen. At kailangan lang po natin maalala na ang magbabago po ng bagyo ay si Jesus alone sa magitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Kaya kung kailangan po ng panalangin, tayo po ay manalangin. Sabi nga niya sa Lucas 81, always pray and never give up. Amen? Katulad palagi na sinasabi ni Pastor, pray, 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 pray. Amen. Palagi po tayong manalangin. Ipanalangin natin yung mga kababayan natin, lalo na sa Cebu, yung mga nasa lantana ng bagyo. Amen? Encouragement. Amen. We always have to be ready in season, out of season. Amen. Jesus and His disciples were always ready to preach. Amen? Teach. Amen? And cast out demons. Amen? And they need to meet the need wherever they go. God wants to use us for His glory. Amen. Nakahanda ba kayong mag-preach? Amen. Sa kapitbahay mo. Magturo. Nakahanda ba tayong magpagaling? Mag-cast out ng mga demonyo. Amen. In Jesus' name. Walang demonyo makakapasok sa sambahang ito in the name of Jesus. Amen. Tayo ay nandito para magpuri at sumamba. At nandito tayo para ang banal na Espiritu ang patuloy na guide sa atin sa umagang ito. Kaya yun, ating pong pag-aaralan ay kailangan po ito ay maipasok sa ating puso at isip na God is in control. Amen? Katulad ng ating napapag-aralan po, yung mga alagad po, amen? Sila po ay sumusunod kay Jesus at sumusunod din po sila sa banal na Espiritu. Hindi po nila alam kung anong mangyayari, pero anong ginawa po nila? Sila po ay nakinig kay Jesus. Sila po ay sumakay sa bangka. Amen? Kaya ngayong umaga, sasakay po din po ba tayo sa bangka? Amen. Sasakay tayo sa bangka ng pananampalataya. Amen. Sasakay tayo sa bangka ng kapayapaan. Amen. Sasakay tayo sa bangka ng kaligtasan. Amen. Kasi yun po ang kailangan natin sa panahong ito. Palagi nating iisipin, ako po, marami po ako makaibigan tumatawag, may mga problema. Yung palagi ko na lang pong nasababanggit, God is in control. Di po niyo po ba alam na marami na po tayo na pagdaanan mula January? Amen po ba? Mula ng January, November na po ngayon. Pero, ang biyaya lang ng Panginoon, nandito po tayo buhay. Buhay na buhay kakapatid. Nakakapagpuri, nakakasamba.
Amen? Wala kang sakit, wala ka sa hospital. Amen? Kaya ang pagpunta pa lamang natin dito ay isa na po itong biyaya. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya kailangan po nating maalala na ang Diyos ang nagkokontrol sa atin at ang banal na Espiritu ang palaging maglilid sa atin. Wag po, pag tayo po ay masayang-masaya na, wala nang problema, ano po nangyayari? Biglang darating ang bagyo. Kasi minsan ang ginagawa po ng Panginoon, kaya po binibigyan tayo ng mga bagyo sa buhay, ay minsan naalala lang natin siya pag may bagyo. Doon lang tayo naghahanda. Di ba yun ang nangyari sa Cebu? Hindi nila akalain. Pero ngayon, naghahanda na lahat tayo. Amen po ba? Kahit naghahanda tayo, nandoon pa rin ang ating pananampalataya na ititigil ng Panginoong Hesus ang bagyong yon. Amen. Kasi tayo ay nakasakay sa bangka ng pananampalataya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, yun po yung unang puntos natin. Ang pangalawang puntos po natin ay God is present with us. Marcos 4:37-38. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo. Kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapapahamak kami? Amen. Sounds familiar po ba? Ganon din po ba tayo pag tayo ay magpagsubok? Tinatanong natin si Jesus, nasaan ka na ba, Lord? Amen? Bakit hindi mo tinutugon ang aking mga panalangin? Bakit hindi mo ako pinapagaling? Amen? Bakit hindi mo binibigay yung mga pangangailangan ko? Lalo na yung mga financial problems natin, amen po ba? Pero dito po, palagi nating isipin yung pangalawang puntos natin, palagi po nating kasama ang Diyos. Amen. Yun po yung ating pangalawang puntos. So yun po, God is for you in the storm. In the prayer of the disciples, question Jesus, if Jesus cared for them, why are you so afraid? Do you still have no faith? Amen. Nakakahiya po, no? Yung mga alagad, palagi na po nilang kasama si Jesus. Pero sila po ay mayroon pa pong mga tanong. Amen? At natatakot pa rin po sila. Kahit marami na po, doon po sa mga parables po, mga talinghaga na tinuturo ni Jesus, marami po siyang pinagaling doon. Marami po siyang kinas out na demonyo. Marami po siya doon binigyan ng kapayapaan at marami po siyang pinagpala. Nagpakain po siya ng 5,000. Amen? Pero bakit po yung mga disipulo, takot pa rin po sila? Bakit? Ang tanong bakit? Kasi maliit po ang kanilang pananampalataya. Kaya yung pananampalataya po natin sa panahon na ito, yun po ang sinusubukan ng ating Diyos na buhay. Amen. Sabi, not only Jesus rebuked the wind and waves, but He rebuked their unbelief that fueled their faith. Minsan nawawalan po tayo ng pananampalataya. Hindi tayo nagtitiwala na ang Diyos na nagpatigil sa bagyo. Amen. Siya ang Diyos na nagpawala ng hangin. Siya po ang Diyos na tutulong din sa atin sa bagyong ito. Hallelujah. Jesus wants them to know that He is for them. And He did not want to destroy them. Amen. Mahal na mahal po tayo ng ating Diyos na buhay. Ayaw po ng Diyos na ang kanyang mga anak ay tayo po ay mawawalan ng pag-asa. Amen. Tayo po ay magkakaroon po ng walang kapayapaan. Amen. Kasi siya ay para sa atin. Kaya hindi po tayo kailangan magtanong. Ang gagawin po natin, lakasan po natin, palakihin natin ang ating pananampalataya. Amen. Ganun po yung ginawa ni Jesus. Kaya po siya, nung siya po ay nasa bangka na, nung nangyari po ito, amen po ba? Nakasakay na sila sa bangka, kasama na nila si Jesus. Nagtatanong pa rin po sila. Bilang tayo mga anak na ng Diyos, di ba? Mananampalataya na tayo din po nagtatanong ni sa Panginoon. Panginoon, matagal na po akong Kristiyano. 30 years, 40 years. Panginoon, naglilingkod po ako. Amen? Panginoon, bakit lahat ng aking panalangin ay hindi mo pa tinutugon? Pero mga minamahal, tinugon na ng Diyos ang ating panalangin. Pero maliit lang po kasi yung ating pananampalataya. Amen? Amen.
Kaya kailangan po yung pananampalataya, palakasin pa natin. Pero minsan, kaya hindi pa niya tinutugon kasi ang gusto ng Panginoon ay the best. Amen. He wants the best for us. At minsan, yung mga gagawin natin, minsan, ay hindi yun ang gusto ng Panginoon. Yun ay gusto natin. Amen. There is a permissive will and there is God's will. Yung permissive will ay tayo po yung gumagawa nun. Ang God's will po ay ang Diyos po ang nasusunod. Amen. Kaya dito, sino ang nasunod? Si Jesus. Hindi ang mga disciples. Amen? At sumama pa sa kanila yung maraming tao. Sumakay, at sila po ay pumunta po sa lawa para po tumawid. Amen. Kaya tayo bilang mga anak niya Diyos, itatawid niya tayo. Amen. Kaya ang Panginoon ang magtatawid sa atin. Kaya kasama natin siya. Kaya anumang bagyo ang humampas, anumang baha, hindi po tayo mapupuno na hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Mapupuno po tayo ng pag-asa. Amen. Nakita niyo po, nagtutulog po si Jesus. May unan pa. Amen. Ang sarap po ng may unan matulog. Kaya wala po siya. Hindi po siya nababahala. Hindi po si Jesus ay nag-aalala. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala, kapatid. Do not worry. For tomorrow will worry about itself. Hindi tayo nag-aalala. Nandoon ang kapayapaan. Kaya pag may kapayapaan tayo, yung ating kaibigan, ating katrabaho, mga kaibigan, magtatanong, bakit? May bagyo. Tahimik na tahimik ka. Si Jesus nga po ay natutulog, di po ba? Amen? Nung may bagyo, natutulog po si Jesus, nandoon sa, sa dulo ng bangka at may unan pa. Ang himbing po ng tulog ni Jesus at siya ay ginising. Amen? Ng mga alagad. At sila po ay nag-worry. Sabi niya, hindi mo ba alam na mapapahamak kami? Sounds familiar ba? Mga katanungan ba natin yan sa ating mga buhay? Amen? Panginoon, hindi ka ba nag-aalala na ganito yung mangyayari sa amin pag hindi mo kami tinulungan? Pag nagbagyo ngayon, tapos wala kaming pagkain, amen. Pero ang sabi niya sa Hebreo 13:5, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Hallelujah, palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya may nga minamahal ang aking pong pakiusap sa panahon na to. Patuloy po tayong manalangin at patuloy po tayong magbasa ng salita ng Diyos. Let us meditate the Word of God kasi yung salita ng Diyos yung po ang magpapalakas sa atin. Amen. Kung tayo po ay nasa bahay ngayon, hindi tayo pumunta dito, hindi tayo nanood online, hindi po natin maririnig na si Jesus pala ang tugon na para pakalmahin ang ating mga bagyo ng buhay, mga problema. Only Jesus will calm the storm. Hallelujah, Jesus. Yun po. God is testing the disciples' faith. God has a purpose for every trial we experience and use it to test the genuineness of our faith. The disciples questioned Jesus' character, implying He did not care for them. Amen. Tayo pong lahat. Tayo po ba ay natest na ang ating pananampalataya? Lahat po tayo. Amen? Lahat po tayo nagkaroon na ng pagsubok. Amen? Mga experience na akala natin hindi na tayo makakatawid. Akala natin hindi na tayo gagaling. Akala natin hindi na ma-answer ang ating mga prayers. Amen? Yung mga anak nyo, akala nyo hindi makakatapos ang pag-aaral. Tapos na, nakapag-abroad na. Amen? Lord, at tumutulong na sa inyo. Hallelujah, palakpakan natin si Lord. Kasi tinitis ni Lord ang ating pananampalataya. Makakatawid tayo. At ang ating pananampalataya, yun po ay para itong ginto. Amen. Ito ay hinihinang ng hinihinang hanggang ikaw ay kumintab. Ikaw ay mag-shine. Amen. At yun po ang palaging tanong. Kahit po ang mga disipulo. Amen. Tayo, minsan nagtatanong, pag may pagsubok, Jesus, nandyan ka pa ba? Nandiyan ka pa ba, Lord? Amen? Pero yun po, paglabas po natin sa pagsubok na yun, paglabas natin sa bangka, ano namang nangyayari? Lalakas po ang ating pananampalataya. Kasi kasama natin ang ating Panginoon. Kaya sabi niya sa 1 Pedro 5:7, pagkatiwala ninyo sa akin ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Kapatid, ipagkatiwala mo sa Lord.
pagkatiwala po natin ang ating mga alalahanin. Kung mayroon man tayo mga alalahanin ngayon, yun po ay tagumpay na. Tapos na po. Tinapos na ng Diyos sa krus ng Kalbaryo lahat ng ating mga gagawin pa at ginawa niya. Tinapos na po yun nang siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo at siya ay nabuhay muli. Amen? At binigyan na tayo ng bagong buhay. Kaya sa umagang ito bilang mga anak ng Diyos, patuloy na i-remind mo natin sa mga sarili natin na God is in control. At God is present. Kasama natin siya sa mga hamon ng buhay. Katulad ng mga alagad na to. Amen? So katulad po ng ating araw-araw na pamumuhay, pag tayo po ay may karamdaman, palagi po nating isipin at ipagkatiwala, mag-trust po tayo na siya ang Diyos na manggagamot. Amen? At kung tayo ay may problema sa pera, sinong walang problema sa pera? Lahat tayo may problema. Isipin po natin na ang Diyos ay nag-provide. Amen? At ipagkakatiwala natin. At sino dito ay yung mga broken relationship? Amen. Yung mga pamilya natin ay wasak. Yun po ay buuin, lalo na sa darating na Pasko. Amen. Ibubuo po uli ng Panginoon. Magsasama-sama po uli tayo sa araw ng Pasko para po tayo ay mabuo at maging masaya at maligaya ang ating Kapaskuhan. Amen. Palapakan natin si Lord. At lalo na ang mundo, ang ating bansa. Palagi po nating pananalangin. Nag-uumpisa pa lang pong maglinis ang Diyos sa ating bansa. Ang problema po ay hindi po na kailangan po ma-born again po yung mga senador, mga congressman. Amen. Yun po ang ating ipanalangin na may mag-share ng gospel. Amen, tayo po yun. Tayong mananampalataya, tayo po yung mag-share ng gospel. Amen? Kasi para po sila makakilalang katulad natin. Kasi tayo, marami na po tayong pinagdaanan. Amen po ba? Hanggang ngayon, andito pa rin tayo. Palakpakan natin si Lord sa mga buhay nyo. Kasi siya ang Diyos na nagmamalasakit sa atin. Kaya ang kailangan po natin ipagpatuloy yung ating pananampalataya, makita na ang ating pananampalataya, ito po ay genuine. Ito po ay totoong-totoo. Kahit anumang bagyo ang dumating, nakatayo ka pa rin, babangon ka, aahon ka. Amen. Lalakas ka. Amen. Minsan po, di ba, ako po minsan pagka may mga alalahanin po ako, na pagkat sinagot na po ni Lord yung panalangin ko, ako po ay napapahiya sa Lord. Kayong po ba napapahiya kayo sa Lord? Kasi nag-worry po tayo na nag-worry. Di ba? Akala mo hindi ka na makakatapos, makakagraduate. Amen. Kinukulit mo ang nanay mo. Tapos palagi nagkakaroon ka ng anxiety, ng takot. Ano bang mangyayari? O nag-apply ka sa abroad, makakapunta pa ba ako? Amen. Napunta ka nga sa ibang bansa, tapos pagbalik mo, takot pa rin. Amen. Pero ganun po talaga ang buhay kahit saan ka nandoon. Nasa ibang bansa ka, nandito sa Pilipinas, mayroon pong storm. Amen. All over the world po. Kahit tingnan nyo sa Amerika, sa Europe, lahat po ngayon, nangyayari lahat ng pagsubok ng storm. Sa Jamaica po, last 2 weeks ago, grabe din po yung tornado at hurricane. Pinananalangin po namin. Mayroon po kami sa prayer group po, na international prayer group ko sa New York. Palagi po kami nagpe-pray, Monday to Friday po yun, 7 to 9 po yun dito sa Pilipinas. Gabi, doon umaga. So pinagpe-pray po namin ang lahat-lahat. Amen. We are called to intercede. Kaya ang ating church ay house of prayer. Amen. At ang church natin ay house of answered prayer. Sino dito ang mga sinagot na yung panalangin? Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Lahat po ng panalangin natin ay sinagot na ng Diyos. Ipagkatiwala na natin, panghawakan natin ito. Amen. Huwag na nating alalahanin. Kasi pag nag-alala pa natin, makakadagdag pa yun sa buhay natin? Hindi, papangit ka, kapatid. Gusto niyo bang kumanda? Tayo po ay huwag mag-alala. Amen. Hindi po, kailangan mong pumugi. Huwag kang mag-alala. Hallelujah. Kasi yung worry po, yun po yung nagpapatanda. Amen. Yun po yung minu-worry mo, tapos nandiyan na pala yung sagot. Amen. Nag-worry ka na walang bigas, may bigas ka na pala, may nagbigay na. Amen. Nag-worry ka na walang tuition yung anak mo. Amen. Di ba, Kuya Pierre? Isang semester na lang, tapos na mga anak mo, palakpakan natin si Lord.
Kayo lahat dito, mga minamahal na kapatid, Tita Irene, makakatapos lahat ng anak mo. Tita Pai, lahat. Hallelujah! Walang mag-worry. Hallelujah, Jesus. Amen. Alam niyo kung bakit? Napatunayan na po natin. Yung experience po kasi, yun po yung totoong patotoo. Hindi yung libro lang. Yung libro, kaya nasusulat, kasi experience po yun ng mga tao. Kaya tayo nagbabasa ng libro, kasi nadaanan na po ng mga tao yun. Amen? Palakpakan pala nakita po kasi si Ate Maika. Welcome po Ate Maika, nandiyan ka pala. Amen. So nung si Ate Maika po ay nanganak, ako po ay dumalaw sa kanya sa Amerika. Noong 2023 po. Grabe po yung asawa niya si James, mangiyak-ngiyak po sa akin. Kasi akala niya, mawawala na si Maika, pero sa biyaya ng Diyos, andito siya buhay na buhay. At nandito ang kanyang anak, dala niya. Hallelujah. Amen, dala ni Lolo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Amen po ba? Kaya ganun po ang Diyos. Siya po ay buhay na buhay sa ating mga buhay. Hallelujah. Kaya po ay, nung nag-mission trip po ako doon, ang dami po. May dinalaw po ako na mamamatay na, namatay. May dinalaw ako ng anak. Amen. Marami po tayong mga dapat pagawin. Amen, sa buhay. Bakit ka nagmumukmuk at nag-worry? Amen. Bakit po tayo nag-worry sa halip na mag-share ng gospel? Magpalakas manampalataya. Amen. Kasi yun po yung nangyayari, yung demonyo po, diba sabi niya sa John 10, he come to kill, steal, and destroy. Pero ang sabi niya, Jesus came to give us life and have it abundantly. Ang pangako ng Diyos ay abundant life. Masaganang buhay. Sino ang nagpapagulo ng buhay? Ang demonyo o tayo? Tayo. Minsan, bakit tayo? Kasi sumasama tayo sa demonyo. Hallelujah! Pinapakinggan natin yung demonyo. Amen po ba? Kaya nagugulo. Amen. Sa halip na mapayapa ka, nakakatulog ka, parang si Jesus nandoon sa dulo ng bangka, mapayapa yung tulog mo, nag-worry ka sa bukas. Pero pag nagbasa ka ng Biblia, anong mangyayari? Yung Biblia po, iyon po ay manifest sa'yo. Pag nag-meditate ka na, yung Word of God po ay papasok sa isip at puso mo at ikaw ay lalakas uli. Amen. Magbabasa na ba uli kayo ng Biblia nyo? Gusto nyo ba ng masaganang buhay? Basahin po ninyo ang Bible from cover to cover. Mahirap po ba yun? Hindi, di ba? Hindi po mahirap magbasa ng Bible. Ikaw lang yon. Iniisip mo, nag-iisip ka at ay inaano mo ng demonyo na, o sige, matulog ka na lang, wag kang magdebosyon. Amen? At pagkagising mo sa umaga, inuna mo na yung cellphone. Inuna mo na yung Facebook, Instagram, lahat ng technology. Binuksan mo na, hindi ka pa nagbubukas ng Bible. Amen? Kaya ang nangyayari po, yung po tayo po ay naguguluhan. Amen? Yung demonyo nakapasok sa atin. Kaya kung sino man dito ang naguguluhan, sino man dito ang napapasok ng demonyo, ang mga isip nyo magbasa kayo ng salita ng Diyos. Dalawa lang yun. Pray, and always read the Word of God. Para maging abundant yung buhay natin. Kung gusto nyo talaga na abundant life, mga minamahal, ang abundant life po, hindi po yun na yumaman tayo, dumami yung pera. Ang abundant life po, ang sinasabi po dito sa Biblia, ay yun po ay ang kapayapaan. Ang bunga ng Espiritu, ang kagalakan, ang pag-ibig, ang kahinaunan, ang self-control. Yun po yung abundant life. Kaya kahit dito, di ba, marami nang nakurap, bilyon-bilyon, nasaan nagtatago sa ibang bansa, di ba? Walang kapayapaan, magulo. Bakit? Kasi hindi po yun ang totoong abundant life. Ang totoo pong abundant life ay nasa kalooban ka ng Diyos at ginagawa mo ang pinapagawa sa iyo ni Lord. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Ayun, nag-give up na yung aking, sige. Kuya, pakiano na lang yung ayan. Number 3 na po tayo. God is all-powerful. Nagluloko po yung laptop ko, kaya po, kailangan po yata ng bagong battery. 15 years na po kasi ito. Kaya, God is good, mayroon po tayong PowerPoint. Yun po yung una po nating puntos ay ayan, may storm na ako. Sinusubukan na ako ni Lord. Hindi po, ang salita ng Diyos ay hindi po titigil. Hallelujah. Mawalan mo ako ng laptop ngayon. Sa unang puntos natin, God is in control. Amen? Number 2 po, God is present in our life. Kasama po natin siya sa lahat ng bagyo ng ating mga buhay.
Amen. So lahat po ng pagsubok natin na pinagdaanan at pagdadaanan pa, palagi po nating tatandaan na kasama natin ang Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. God is all-powerful. Yun na po yung pangatlong puntos natin. Marcos 4:39-41. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil! At sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang lawa. Verse 40, pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba, wala pa rin kayong pananampalataya? Verse 41, natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa Kanya. Amen. So yun po. So, God is all powerful. Grabe po si Lord, si Jesus. Sumusunod ang hangin. Amen? Sumusunod lahat ng mga pagsubok po natin. Pag tayo po ay sumunod sa Kanya, yun po ay mawawala rin katulad ng hangin. Amen? Lahat po ng bagyo ng buhay natin. Kaya sa halip na noon natatakot yung mga alagad, ano nangyari? Sila po ay napalitan po ito ng pananampalataya. Natakot sila, namangha po sila, na-amaze sila sa isa't isa. Anong klaseng tao ito? Amen? Kahit ang hangin at lawa ay sumusunod sa Kanya. Kaya tayo bilang isang mga anak ng Diyos, tayo bilang mga alagad niya, tayo din po ay kailangan malaman natin na ang Diyos natin ay makapangyarihan. Sabi mo sa katabi mo, God is powerful. Makapangyarihan ang Diyos nating buhay. Kaya kahit ang mga hangin, ang mga lawa, di po ba? Siya po, di ba bigla na lang babagyo, tapos biglang titigil? Sinong nagpapatigil? Ang tao ba? Hindi, ang Diyos. Amen. Si Lord mismo ang nagpapatigil noon. Kaya, sabi niya, amen, God is Almighty. Amen. They recognize He's not just a teacher, but is Almighty God who commands nature and they obey His voice. Amen? Kahit ang kalikasan po ay sumusunod. Tayo pa kayang tao, mga minamahal? Kaya mong sumunod, kapatid. Kaya nating sumunod, mga minamahal. Amen? Kahit nature nga, pag narinig ng mga hangin ang boses ni Jesus, ay sumusunod sila. God's power to do is as He wills and to do instantly transform conditions and create things that never existed gives us all the more to trust Him completely. Amen? Ang kapangyarihan, instant po yun. Amen? Pag nagpagaling po si Lord, himala agad. Amen? Hindi po yun mamaya na lang. Amen? Tayo nga, pag sumunod, wait lang. Amen? Saka na lang, yung procrastination, saka na lang gagawin magdebosyon, saka na lang magsi-cell group, saka na lang magpe-pray. Amen? But dito po, si Jesus po, yung condition po natin, bigla niya po itong binibigay po sa atin agad. Para tayo ay magtiwala sa Kanya ng totoo. At complete po yun. Hindi po yun siya nagbibigay ng mamaya na lang, kunti lang, buong-buo niya. Buong-buo ang tiwala na ibibigay natin sa Kanya. Because God is Almighty. Amen. Sunod na, God is sovereign. The earth is the Lord's. Sabi niya sa Psalm 24:1-2, the earth is the Lord's and all its fullness, the world and those who dwell therein. God is in perfect control in the universe. He is involved in everything in this world and is declaring all things, people, nature to fulfill His divine purpose. Ang Diyos po ay sovereignty po. Siya po ang may control ng buong mundo. Lahat ng nasa mundo. Pag sinabi ng Diyos, tumigil na po ang mundo, titigil po ang mundo. Kaya nakahanda ka na ba? Nakahanda ka bang sumama sa Kanya sa langit? Amen. Tayo dito bilang mga anak ng Diyos, alam natin tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay sigurado na pag dumating ang Diyos dahil siya ay sovereign, ang mga purpose ng buhay natin ay gagawin niya. Amen. Kaya huwag ka nang mag-alala. Huwag ka nang mag-worry. Ang gagawin mo na lang, maniwala na siya ay God is Almighty, God is sovereign. Kasi ang may-ari ng mundo ay si Jesus. Ang may-ari ng bansa natin ay Jesus. Jesus is the Lord of all nations. Jesus is the Lord of the world. Amen. Kaya tayo bilang mga anak niya, ang gagawin lang natin ay maniwala sa Kanya na ang divine purpose ng Diyos ay matutupad. Amen. Sunod pa anak, real taste of faith. Ang pananampalataya natin ay susubukin at susubukin. Sabi niya dito sa Philippians 4:6-7, verse 6, huwag kayong mabalisa sa tungkol sa anumang bagay.
Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa magitan ng panalangin na may pasasalamat. Amen. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao na siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Amen. Yun po. Ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng kapayapaan. Amen? At maunawaan natin na palagi tayong iniingatan. At palagi din nating iniingatan ang ating isip at puso. Amen? Dahil tayo ay isa na sa Kanya. Amen? We are one with Christ. Amen? Lahat ng ginagawa natin ay galing sa Kanya. Sinasamahan tayo ng Santong Espiritu araw-araw. The Holy Spirit is with us. Kaya yung Holy Spirit, yun po ang mag-guide, maglilid sa atin, papunta doon sa tamang gagawin natin. Pag-iingatan lang po natin yung isip at puso natin. Papasukin natin ang Holy Spirit sa ating buhay para siya ang patuloy na mag-guide sa atin para tayo magkaroon ng kapayapaan. Amen. At hindi po tayo mag-worry at ipagkatiwala natin ng buong buo. Amen. Trust Him completely. Amen. Sunod anak, sabi dito, God wants us to come to Him when we face trials, difficulties in our lives. Gusto niya lumapit tayo sa Kanya. Pag tayo may pagsubok, saan tayo lumalapit? Sa kapitbahay ba? Sa nanay, sa tatay, mga minamahal. Kailangan tayo tutuog agad lumapit sa Panginoon, lalo na kung tayo ay malayo sa ating mga mahal sa buhay. Lalo na doon sa mga OFW natin kasama sa online. Si Jesus lang po ang solusyon. Jesus, Christ is the answer of all our storm. Amen. And Jesus will calm our storm. Siya po ang magkakalma, magpapahinahon ng ating mga alalahanin. Amen. Kaya yung mga inaalala nyo, sabihin mo sa katabi mo, God already answered your prayer. Amen. Tinugon na ni Jesus ang panalangin natin. Amen. Kailangan tayo mapayapa. Amen. Mga minamahal, ako pag may pagsubok po ako po ay tahimik. Sino ba dito pag may pagsubok ay tahimik? Hindi ka nag-iingay. Ako po, hindi ako nag-iingay. Kasi gusto ko po, pagka may pagsubok po, gusto ko po iluhod. At nagbabasa po ako ng salita ng Diyos. Kaya kailangan po yung salita ng Diyos po, ito po ay nagiging maapoy sa dibdib at sa isip natin. Maapoy na maapoy po mga minamahal. Kasi pag ito po ay nag-manifest, answered prayer na po. Kami po ay namumroblema po kami sa aming simbahan sa mga bata. Napakaraming bata. So yun po na kailangan po namin ng smart TV. Amen. Last week pa po, nag-meeting po kami ng mga bata. Yun po yung Sunday School. Reklamo nila. Kailangan namin ng smart TV para sa Sunday School para po yung mga bata manunood. Para hindi po umiikot po sila ng church. Takbo ng takbo yung mga bata. Pag may TV po doon, manunood sila ng mga superbook. Uupo po sila. Hallelujah. Pero answered prayer na po kami. Tinext ko lang po doon sa kapatid ko na kailangan ng TV, tapos nagpadala na po siya ng Gcash na isang araw. Nakapabili na po tayo, palakpakan natin si Lord. At palagi po tayong positive. Amen? Pag hindi pa po na tutugon yung ating panalangin, kailangan sinabi mo, nandyan na. Hindi po natin sabihin, minsan po, we have to be careful what comes out from our mouth, yung lumalabas po sa bibig natin. Amen? Kasi yun po ay magmamanifest. Kasi hindi pa tapos yung nangyayari, tapos na yung bagyo. Di ba? Wala na. O tigil na. Hindi pa dumarating. Di ba? Pero panalangin po natin talaga na hindi po dumating. Dumating man po siya talagang konti lang. Tahimik lang po. Kasi po talagang nakakaawa yung mga nasalanta. Amin po ba? Nasalanta. Kaya kailangan po, ang sabi dito, God wants us to come. Lumapit po tayo sa Kanya. Kaya sa umagang ito, tayo po ay lalapit sa Kanya. Ilalapit po natin ang ating mga mahal sa buhay. Sabi niya sa Lucas 22:42, sabi niya, Ama, kung luluubin mo, ilayo mo sa akin ang kupang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Amen. So, hindi ang kalooban natin ang masusunod sa ating mga buhay. Ito po yung istorya na si Jesus ay dadakipin na. Siya po ay ipapako na sa krus. Minamahal, pinako ka na ba sa krus? Si Jesus ay ipapako na po siya sa krus para sa ating mga kasalanan. Pero ano po yung nangyari? Ang prayer pa rin ng Panginoon, tumawag pa rin siya sa Ama. Father, Father, Ama, Ama. Kahit tayo din ba? Kahit wala pong tayong pagsubok, tumatawag ba tayo sa Ama? O sa tatay nyo lang?
Sa tatay mo tumatawag kapag may pagsubok, sa tatay mo sa lupa. Pero tumatawag ka ba sa tatay mo sa langit? Kailangan, mga minamahal, tumawag tayo sa ating amang nasa langit. Kaya nga yung prayer natin, the Lord's Prayer, Our Father, who art in heaven. Amen? Kahit yun lang po mga minamahal, i-memorize niyo po yung the Lord's Prayer. Paulit-ulit lang po, pray po natin, pray po tayo. Kasi marami pa pong pagsubok. Naalala niyo mula nung nanampalataya tayo, akala mo answered prayer ka na, pagka sa answered prayer, iba na naman. Amen? Pataas ng pataas. Bakit po? Pataas ng pataas yung problema. Katulad na may simbahan ka na gusto mo pa ng TV. Hindi natatapos. Maliliit na bagay. Imin po ba? Di ba nakatapos na nung pag-aaral yung anak mo? Ano, magma-masters. Tapos maghanap ng trabaho. Tapos mag-a-abroad. Tapos magkakaapo. Uuwi sa Pilipinas. Di ba? Walang mag-aalaga. Di ba ganon? So yung buhay po ay hindi natatapos. Matatapos lang po ang buhay pagbabalik na ng Diyos. Tayo po ay nasa langit. Salamat sa mga minamahal natin sa buhay na nasa langit na. Ang ating mga inda at ating tatang, di ba? Yung mga mahal natin sa buhay na wala na sa ating kinuha na. Pero sino ang magpapatuloy tayo? Amen? Salamat sa mga buhay niyo, mga minamahal. Salamat sa mga buhay niyo na nandito pa rin tayo. Palaki ng palaki, pabuti ng pabuti ang simbahan natin. Palago ng palago kayo sa inyong pananampalataya. Amen? Kung nakikita lang nila tayo, sasabihin nila, well done mga anak. Pero ang Ama nating nasa langit, nakikita niya tayo ngayon. Amen? Kaya bilang tayong mga alagad na, kailangan po natin ang impartation ng ating pananampalataya sa susunod na henerasyon. Katulad kay Pablo, kay Timothy, at sa mga tapat na lingkod ng Diyos, at sa mga tao pa na gustong manampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen? Bilang mga anak na tayo ng Diyos, yun po talaga yung maging burden natin. Mga minamahal, dapat hindi natin magpumroblema tayo sa pera, sa mga finances, sa mga bagay na kapangailangan natin araw-araw. Dapat ang problemahin natin ay kaluluwa. Palagi natin isipin, paano kapaya ako maipapashare ko yung kaligtasan? Kasi hindi natin alam kung mamamatay na yung kapitbahay mo. Di ba, may iba, bukas wala na. Tapos hindi natin na-share ng gospel. Kaya nga minsan tayo binibigyan ng maraming problema ng Diyos kasi gusto ng Diyos lumapit tayo sa Kanya. Kaya sabi niya, God wants us to come to Him when we face difficulties. Amen? In the storm. Sa ating mga buhay, sa mga pagsubok ng buhay. Bakit tayo pinapalapit palagi? Para tumatag yung pananampalataya natin at lalong lumapit tayo sa Kanya. Kaya pag tayo po ay paano nang gano'n ang gagawin natin, nagiging lifestyle na po. Di ba habit mong manigarilyo? Bakit, nanigarilyo ka uli? Bakit hindi mo maging habit magbasa ng salita ng Diyos? Bakit hindi mo maging habit maging prayer? Maging lifestyle nating magpuri, sumamba, mag-evangelize, magdalawa pa ng maraming kaluluwa. Kasi lahat po ng mundong ito po magugunaw, isang iglap lang, isang lang ng Panginoon mawawala po, nakita niyo po? Daming sasakyan sa Cebu, di ba? Nakita mo yung mga tao na doon sa taas ng bubong. Hallelujah. Kakaawa po. Meron po doong nag-post na may dalawa pong matanda na mag-asawa nagyayakapan po sa gitna ng baha. Amen. Marami, may aso, lahat po. Nandoon po, nakakaawa po, nahabag po tayo. Ang panalangin, lahat po tayo ay, alam natin pupunta tayo sa langit. Pero gusto nyo ba tayo lang ang pumunta sa langit, mga minamahal? Hindi. Amen? Gusto natin yung mga mahal natin sa buhay kasama natin. Amen? So panahon na para ipasa natin. Kaya sa halip na mag-worry kayo, mag-pray. Sa halip na mag-worry tayo, magbasa ng salita ng Diyos at gawin ang kalooban ng Diyos. At lalo na ngayon mga minamahal, maraming scam sa internet. Ako bumibili ako na minsan sa internet na hindi sa Lazada at saka sa Shopee. Anong pinadala sa akin? Bato. Grabe. Kaya mahirap pala yung mga sa Facebook, di ba? Kaya mag-iingat po tayo. We need wisdom. Isang beses lang po nangyari yun, hindi na umulit. Amen. Saka nakakaawa po tayo pag wala tayong wisdom. Pag tama po yung ginagawa natin.
Nag-a-attend kayo ng cell group, nag-a-attend kayo ng mentoring, nagpapadisciple tayo. Amen. Hindi tayo sumusuko. Dahil gusto po nating lahat, sama-sama tayong magkasama sa langit. Gusto niyo ba, hindi ko kayo makita, hindi namin kayo makita ni Pastor sa langit. Gusto magkasama tayo. Amen. Dapat dito pala magkasama na tayo hanggang langit, magkasama tayo mga minamahal. Amen. Kaya gusto niyang lumapit tayo sa Kanya. Kaya nang siya po ay papako na po sa cross, tumawag siya sa Ama. Kaya bilang tayo may pagsubok, anong gagawin? Tatawag tayo sa Ama. Amen. At tayo po ay susundin ang kalooban niya at hindi ang kalooban natin. Amen. Sunod anak, God's purpose. Ito po yung purpose ng Diyos. We have hope in the storm because of the gospel. Yun ay paliwanag ko na po yun. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan, namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo para tayo ay maligtas. Binigyan niya tayo ng bagong buhay at ang kanyang banal na dugo. Amen. The blood of Jesus continues to cleanse us. Kaya pagpatuloy tayong nagkakasala pa tayo araw-araw at pagpalinis ulit tayo ng banal na dugo. Pero hindi naman kailangan ulit-ulitin pa. Pag tayo ay malinis na wag mo nang ulitin uli. Amen. Tayo po ay totoong magsisi. Amen. Through repentance. Kaya kailangan, sabi mo, bakit kaya ito na naman tukso, layuan mo ako, tapos bumalik na naman, tapos ginawa mo na naman. Pero kailangan po, ang kailangan natin makita yung cross ng Kalbaryo. Ako po, palagi kong tinitingnan, pag ako'y nahihirapan yung cross ng Kalbaryo, tiniis mo, Jesus ang cross ng Kalbaryo. Amen? Para sa akin, para sa kasalanan ko, para kasalanan ng iba, at binigyan niya na tayo ng bagong buhay. Amen. Binago ka na. Sabi mo sa katabi mo, binago ka na kapatid. Amen. Para tayo ay lumapit sa Kanya sa ating kahirapan at pangangailangan para mapahayag sa Kanya sa atin ng Diyos ang makapangyarihan, na Diyos na makapangyarihan at kaya niyang tugunin ang ating mga panalangin. Amen. Kaya talaga ang Diyos ay makapangyarihan. Lahat ng pagsubok natin, ito ay tinugon niya na. Pero kailangan alam mo bakit ang purpose ng trial na yun ng pagsubok, bakit binigay ng Diyos? Para lumapit sa Kanya. At pala malaman mo ang purpose niya. Ang purpose pala ng Diyos, kaya binigay yung pagsubok na yun, dahil magkaroon ka ng kapayapaan. Kaya pag dumarating uli yung pagsubok na yun, hindi ka na mag-worry. Amen? So yung pagsubok na yun, naranasan mo na yun noon, pabalik-balik po yun. Bakit? Kasi hindi ka sumusunod sa Kanya. Amen? Paulit-ulit mo siyang sinusuway. Amen? Pero pag ikaw ay sumunod na sa Kanya, matitigil na yun. Amen. Titigil na yung mga pagsubok na yun, may bago na naman. So yung bagong pagsubok na yun, yun po ay malalampasan natin, mapagtatagumpayan na natin uli. Kasi naranasan mo na napagtagumpayan mo na yung dati mong pagsubok. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Naunawaan po ba natin mga minamahal? May purpose siya sa pagsubok na yun. At alam mo na ikaw ay ligtas na, kaya kailangan pala, gusto mo rin yung mga minamahal mo, mapagtagumpayan din nila. Amen. Gusto nyo ba yun? Pag nag-struggle nga, pag lumapit ka, tapos na. Pag umiyak ka, tayo naman po, lahat, yung mga pagsubok na yun, nararanasan natin yun. Kaya alam na natin na pag lumapit na tayo, papasok na po yung kapayapaan. Pag nag-pray na tayo, tayo nagbasa ng Biblia, na atin na pong napagtagumpayan ng lahat. Kaya yun lang po yung ating napag-aralan, yung 3 puntos natin, how we calm the storm. The condition of our faith is being rebelled during difficult and storms of our lives, so we can trust Him completely because God is in complete control of our lives. God is present with us. God is all-powerful. Tayo po ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa umagang ito, kailangan po nating ibigay natin ang ating mga buhay, ang ating mga puso sa Panginoon. Kantahin po natin yung mananatili. Amen. Itong ating awit ito pong awitin natin mula ngayon hanggang bukas, hanggang sa ano man ang mangyari sa ating mga buhay. Kasi siya lang po ang totoong magsusolve ng ating mga alalahanin at mga problema. Only Jesus can calm the storm. Hallelujah. Itaas po natin ang ating mga kamay.
Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, saan man naroon, suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasampahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Dear Jesus. Yes, Lord. Only you, Jesus. Jesus. Saan man naroon, suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Father. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Yes, Lord. Yes, Father. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ama, lumalapit po kami sa umagang ito, Panginoon. Lumalapit po kami na may pagpapakumbaba sa aming mga puso, Panginoon. Lord, naniniwala kami na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na Ikaw po ang nagpapakalma ng mga storm ng aming mabuhay, Panginoon.
Anumang suliranin ng aming mga buhay, Panginoon, naroon ka, kasama ka namin, Panginoon. Sasamahan mo kami hanggang sa mga pagsubok na padarating, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, maraming salamat, Lord, na ikaw ang sagot. Lord, na ikaw ay in control sa aming mga buhay, Panginoon, na patuloy ang pagsama mo lamang at ang kapangyarihan mo lamang ang patuloy na maghahari sa aming mga puso at aming mga buhay. Kapangyarihan na, Lord, ang kapangyarihan mo ang patuloy na magbibigay sa amin ng kalakasan, ng kapayapaan, Lord. Lord, ang biyaya mo na ikaw ang Diyos na mabuti at lahat ng aming mga panalangin ay sinagot mo na, Panginoon. Lahat ng mga anak mo na nandito, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat sa mga buhay nila, O God. Lord, anumang bitbit ng panalangin, alam natin na naniniwala na kami na ito ay binigay mo na sa amin, Panginoon. Kami ay mananampalataya. Lord, patatagin mo ang aming pananampalataya, Panginoon. Hallelujah. Kami po, katulad po ng mga disciple, Panginoon. Huwag po kaming magtanong, kami po ay maniwala lamang sa iyo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na buhay, na palagi nandyan na kasama namin. Hindi mo kami iiwan, hindi ka namin, mo kami pababayaan, O God. Hallelujah, Jesus. At lalo na po doon sa ating mga kapatid, Lord, na hindi pa nakakakilala sa iyo. Lord, katuloy po namin sinishare ang gospel ng kaligtasan. Hallelujah. Lord, kung ang pasino man sa kanila, sa inyo, ang hindi pa nakilala sa Lord, tayo po ay manalangin ng ganito. Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong pagmamahal. Maraming salamat na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo para tubusin ako sa aking mga kasalanan. Maraming salamat na pinatawad mo na ako at patuloy na ang aking buhay, ikaw na ang masusunod. Hallelujah. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat ng aking buhay ay nakatala na sa aklat ng buhay sa langit. Hallelujah. At ikaw ang patuloy na mag-guide sa akin habang ako ay nabubuhay. Kaya Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa iyong banal na salita, Panginoon, na aming napag-aralan sa umagang ito, O God. Lord, ang iyong mga anak na narito, Lord, mananatili kami sa iyo. Mananatili kami sumasamba sa iyo. Ano mang aming pagdadaanan, Lord, magiging tapat kami sa iyo. Magiging tapat kaming lingkod mo, Panginoon. Kaya alam namin naging tapat ka sa aming mga buhay, O God. Hallelujah. Maraming salamat po. Hallelujah. Jesus, you are the Lord of our life. Jesus, you are the Lord of all the nations. Jesus, you are the Lord of all the churches, O God. Kaya Panginoon, sa umagang ito, maraming salamat, Lord, na napagtagumpayan namin ang aming gawain, Panginoon. Lord, ang pagpapala, the Lord bless you, the Lord keep you, the Lord make His face shine upon you, and be gracious to you, and give you peace. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, and all God's people say, Amen and Amen.